May 12, 2004, isang marangyang condominium tower sa Malate, Manila. Para sa mga magulang ng 23 anyos na bank teller na si Candice Castro, ang kanyang unit sa Villaggio Tower ang pinakaligtas na lugar para sa kanyang magandang kinabukasan. Malapit sa trabaho, may seguridad at malayo sa panganib ng kalsada. Ngunit isang umaga, hindi pumasok sa bangko si Candice. Nang puntahan siya ng kanyang mga katrabaho upang tignan ang kanyang kalagayan, ang bumukas na pinto ng Unit 1103 ay hindi naghatid ng sagot, kundi isang madilim at karumal-dumal na katotohanan. Dugo ang bangkay, tadtad ng saksak at binalahura ang pagkatao. Paano naging bitag ang sarili niyang tahanan? Ito ang kaso ni Candice Castro, ang bank teller na hindi na lumabas mula sa Unit 1103. Natagpuan ng mga otoridad ang biktimang si Candice na nakahandusay sa kanyang silid. Magulo ang paligid, nagkalat ang mga gamit at puno ng dugo ang sahig. Ayon sa pagsusuri ng SOCO at NBI, hindi lamang basta pinatay si Candice, siya ay pinahirapan, ginahasa at pinagnakawan pa ng kanyang cellphone at personal na ari-arian. Sa unang tingin, walang senyales ng forced entry sa pinto. Ibig sabihin, pamilyar ang salarin sa biktima o kaya na may sapat na lakas at paraan upang makapasok ng hindi napapansin. Ngunit paano makakalabas ang mamamatay tao sa isang building na puno ng CCTV at mga gwardya ng walang nakakakita? Dito pumasok ang makabagong siyensya. Ginamit ng SOCO ang tinatawag na luminol test, isang chemical na nagpapakinang sa mga bakas ng dugo kahit na ito ay nilinis na o pinunasan. Gumuho ang akala ng salarin na malinis ang kanyang krimen. Sa ilalim ng luminol test, nagliwanag ang isang nakapanlulumong bakas ng dugo. Mula sa loob ng unit ni Candice, lumabas ito sa hallway ng ika-11 palapag, sumakay sa elevator, bumaba sa ika-6 na palapag at diretsong huminto sa harap ng pintuan ng kanyang unit. Ang nakatira sa unit na iyon, isang kapwa residente ng condominium, si Philip Marcelo. Lumabas sa investigasyon na bago ang krimen, nakikipag-inuman si Marcelo sa ground floor kasama ang isang nagngangalang Bebs Reyes. Nakita nilang dumating si Candice. Nang mag-isa na lang ang dalaga patungo sa kanyang unit, sinundan siya ng mga sospek. Ginamit nila ang pagkakataon upang isakatuparan ang isang maitim na balak. Ang hatol, matapos ang mahabang taon ng paglilitis at sa tulong ng matibay na forensic evidence, kabilang ang DNA testing na nag-ugnay sa sospek sa krimen, tuluyang nakuha ang hustisya. Noong November 19, 2014, pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol ng mas mababang korte. Hinatulan si Philip Marcelo ng parusang guilty beyond reasonable doubt para sa komplikadong krimen ng rape with homicide. Siya ay pinarusahan ng reklusyon perpetua at inutusang magbayad ng milyon-milyong danyos sa naulilang pamilya Castro. Habang ang kanyang kasabwat na si Bebs Reyes ay nananatiling at large o pinaghahanap pa rin ng batas. Nakamit ang hustisya kay Candice Castro, ngunit ang kanyang kwento ay nag-iwan ng isang malalim at malamig na tanong sa ating lipunan. Madalas nating isipin na kapag isinara na natin ang pinto ng ating tahanan, ligtas na tayo mula sa marahas na mundo sa labas. Pero paano kung ang panganib na iyong tinatakasan ay kasabay mo lang pala sa elevator? Paano kung ang halimaw ay nakatira lang sa kabilang palapag, nagmamasid at naghihintay ng iyong pag-iisa?